ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Rev. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikisa kahit umuulan, magkakasama pa rin tayo. Kaya pakisabi mo sa iyong katabi ngayon, salamat, bumalik ka ulit. Huwag mo na kaming iiwan. Namatayan lang ano. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-4 na araw ng ating pagsisimbang gabi. At patuloy nating inihahanda ang ating buhay sa pagdating ng ating Panginoon. At sa ating paghahandang ito, tinuturuan tayo ng ating mabuting balita na kung ano pa ba ang pwede nating gawin upang tayo maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. At isang bagay po ang nais itong ibigay sa atin. Tayo po ngayon ay tinatawagang maging matuwid. Pakisabi mo sa iyong katabi, maging matuwid ka na. Maging matuwid ka na. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging matuwid? Sa mga Hudyo, ang pagiging matuwid ay patungkol sa pagsunod sa kautusan. Kinakailangan nilang laging sumunod sa utos dahil ito'y tanda ng kanilang katapatan sa Diyos. Kumbaga ito yung covenant nila sa Panginoon. At kapag ang isang tao ay hindi sumusunod sa utos, siya'y nagtataksil sa Diyos. Ngayon, bakit ba importanteng sumunod sa utos? Dahil para sa kanila, ang Mesiyas ay madedelay ng pagdating hanggat hindi sila nagiging tapat sa Diyos. Kaya naman, makadadating lamang ang Mesiyas sa kanila, ililigtas lamang sila kapag ka naging tapat na sila sa Diyos. Kaya mauunawaan natin ngayon yung mga eskriba, yung mga pariseo at mga saserdote, kung bakit galit sila kapag si Jesus hindi sumusunod sa mga batas. Di ba? Nagagalit sila kapag si Jesus ay nakikitang nagpapagaling sa araw ng Sabat, na kung saan wala dapat silang gawin. Ito ang dahilan kaya ganun na lamang ang pagsunod sa batas ng mga religious leaders nila upang ang Mesiyas ay dumating na. Kaya mga kapatid, hindi lamang mga Kristiyano ang naghihintay ng Mesiyas. Sila talaga ang original na naghihintay ng Mesiyas. Ang kaibahan lang natin mga kapatid, ang Mesiyas natin dumating na. Pero sa kanila, hindi pa dahil hindi nila pinaniwalaan na si Jesus ang Mesiyas. Kaya naman, patuloy pa rin sila sa pagsunod sa batas, sa pagiging tapat upang dumating ang Mesiyas. Kaya mauunawaan natin ngayon kung bakit sinabing si San Jose ay isang matuwid. Pinapakita dito mga kapatid na si San Jose ay isang tunay at tapat na Israelita. Meaning to say, bilang matuwid, siya'y tapat sa Diyos. Kaya ano ang gusto ni San Jose? Ayaw niyang suwayin ang utos ng Diyos, kaya siya susunod sa batas. Pero, ano ang kaibahan niya sa mga Israelita, sa mga Pariseo, sa mga religious leaders? Si San Jose, sumusunod sa batas, pero mayroong malasakit. Kaya pakisabi mo sa iyong katabi ngayon, may malasakit ka ba sa akin? Pautangin mo naman ako. Diba? Hindi kayo makasagot ngayon. Pagmamalasakit. Si San Jose, narinig natin sa gospel na sabihin na nating nabigo. Isipin mo, inalagaan mo, niligawan mo, pinaghirapan mo, pero sa bandang huli, hindi mapapa sa iyo. Ito siguro yung naramdaman ni Jose nang malaman niya na ang mahal na Birheng Maria ay nagbuntis kahit hindi pa sila kasal. Kaya ano ang ginawa ni Jose?
balak niyang hiwalayan ng lihim ang mahal na Birheng Maria. Dahil sa batas, kinakailangan niyang hiwalayan si Maria. Pero dalawang pamamaraan na pwede niyang hiwalayan. Una, pwede niyang hiwalayan si Maria sa pamagitan ng pagpapahiya kay Maria. Dahil ang parusa sa isang babaeng nabuntis o ang parusa sa isang babaeng nakiapid, dahil dito betrothed na sila, kumbaga kasal na sila, legal na sila, kailangan na lang talaga nilang ikasal. So meaning to say, somehow mag-asawa na sila. Ngayong nagbuntis si Mama Mary, ang kasalanan niya sa mata ng mga Hudyo at kahit siguro kay San Jose, nakiapid. Ngayon, ano ang kasalanan sa isang babaeng nakiapid? Sa isang babaeng may kabit? Kamatayan. Kaya sino kaya sa inyo ang paparusahan ng kamatayan? De joke lang, ayan. At ano ang parusang kamatayan? Babatuhin ng bato hanggang sa mamatay. Pero maliban doon, ipapahiya ka muna sa harap ng maraming tao. Hahatulan ka sa harap ng maraming tao at sasabihin, yang babae na yan marumi, yang babae na yan makasalanan, yang babae na yan ay disgrasyada. Pero ano ang ginawa ni Saint Joseph? Hindi niya pinili ito. Ang pinili niya ay yung ikaliligtas ni Maria. Hihiwalayan niya na lamang ito ng lihim. Kaya naman mga kapatid, sa pagsunod sa batas, hindi pwedeng rigid tayong mag-isip na para bang ito yung batas, ito lang yung susundin natin. Marami tayong guilty dyan, lalo tigit yung mga naglilingkod sa simbahan. Sa loob ng simbahan, o kahit hindi mga naglilingkod, kahit mga nagsisimba, marami dyan, masusungit. Amen. Tanungin ninyo yung mga hindi nagsisimba, kung bakit hindi na sila nagsisimba. Isa lang maririnig nyo, masusungit po yung mga nasa simbahan. Dahil minsan sa pagsunod natin sa batas, nagiging mataas ang tingin natin sa ating sarili. Instead na maging righteous, nagiging self-righteous. Tinitignan lamang ang sarili na mataas. Tinitignan lamang ang sarili na parabang siya na yung mabuti at binababa na ang paningin sa ibang tao. Pero mga kapatid, ang tunay na matuwid ay ang isang taong marunong magmalasakit. Dahil ang pagiging matuwid ay pagsunod sa batas, opo. Pero ito rin ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. At kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, kung minsan may mga batas tayo na pwede nating hindi gawin upang mas mamayani ang pag-ibig kaysa sa justice. Mas mamayani yung pangunawa kaysa sa paghihiganti. Kaya naman mga kapatid, dito tayo tinatawagan ngayon. Kinakailangan o tinatawagan tayo na maging matuwid. Tinatawagan tayong maging tapat. Dahil tulad ng mga Hudyo, hindi rin makararating ang Panginoon sa iyo kung hindi ka mananatiling tapat sa Kanya. Amen ba? Amen. Halimbawa, nagsisimba ka, pero ang isip mo kung saan-saan napupunta. Hindi pagiging tapat. Kaya naman mga kapatid, tulad ni San Jose, di ba nakita natin sa bandang huli, paano niya pinakita ang kanyang pagmamalasakit? Pinakasalan niya si Maria. At ano pa ang kanyang ginawa? Inampun niya ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa gospel, siya yung nagpangalan sa batang iyon na Jesus. At sino ba ang nagpapangalan sa mga bata noong panahon nila? Yung mga biological father nila. Kaya ito yung pinakita ni Jose na pagiging matuwid. Hindi niya basta-basta sinunod lamang ang batas ng kanilang relihiyon. Bagkus ang sinunod niya ay ang kalooban ng Ama. At paano niya nalaman ang kalooban ng Ama? Ano ang sabi sa gospel? Samantalang iniisip ito ni Jose, nagpakita sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Meaning, sa pag-iisip na yon, siya'y nananalangin. Ikaw, malalaman mo lamang ang kalooban ng Diyos kung ikaw din ay nagdarasal.
at magiging matuwid ka kung malalaman mo ang kalooban ng Diyos. Kaya naman, don't expect na magiging righteous ka kung hindi ka naman nagdarasal. Don't expect na magiging matuwid ka kung wala ka namang relasyon sa Panginoon. Ang isang tao lamang na magiging matuwid, ang isang tao lamang na sanay magmalasakit, ay ang mga taong lumalalim at may pag-ibig sa Diyos. Kaya naman mga kapatid, ito ang panawagan sa atin. Hindi lang pala basta-basta dapat maging matuwid. Hindi lang pala basta-basta dapat maging mapagmalasakit. Ang kinakailangan din, palalimin mo ang relasyon mo sa Diyos nang sa gayon, ikaw ay maging matuwid at maging mapagmalasakit. Kaya naman sa ating pang-apat na araw na ito, huwag na kayong susuko. Huwag nyo nang iiwan. Sinimulan nyo na ang pagbabalik sa Panginoon. Sana, tulad ni Jose na naging matuwid, na hindi iniwan si Maria at ang Panginoong Hesus. Sana, ikaw tong nagbalik ngayon sa Kanya. Kailanman, huwag mo na siyang iwanan. Amen.